Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama nating muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco, Noble Queen 2024, and former Mrs. Metro Manila. Magandang umaga sa iyo, Ms. Rox. Magandang umaga po, Sir Eton, at sa mga ka-PNN natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang electronic technician ang inaresto ng mga operatiba ng Virac Municipal Police Station sa isinagawang buy-bust operation. Nahuli umano ito matapos magbenta ng ilegal na droga. Narito ang detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Arestado ang individual sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Virac Municipal Police Station bandang alas 9 GMT ng tanghali sa Virac, Catanduanes. Kinilala ang suspect na si alias Al, 28 anyos, isang electronic technician, may kinakasama at residente ng Virac, Catanduanes. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Virac MPS, katuwang ang Catanduanes Provincial Intelligence Unit at Regional Police Drug Enforcement Unit 5. Isinagawa ito alinsunod sa pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga kaugnay ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang 4 na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu. Isa sa mga ito ang ginamit bilang poster buy item habang ang iba ay na-recover mula sa kanyang pag-iingat. Sa lukuyang nasa kustodiyo ng Virac MPS ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na mag-isa sa kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. 4 na suspect na pinaniniwalaang hitman at drug dealer ang naaresto ng Bacolod PNP sa isinagawang operasyon kaugnay ng pagpatay sa isang hinihinalang informant, kung saan patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong motibo at iba pang posibleng sangkot sa krimen. Ang balitang yan, tinutukan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Ng Bacolod City Police ang 4 na individual kabilang ang 2 umano'y gun for hire at drug dealers.
sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling noong Semana Santa, Abril 3, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek bilang alias Tony, 42 anyos mula Barangay Bata, alias Wen, 39 anyos mula Barangay Vista Alegre, alias No, 54 anyos, at si alias Job. Ayon sa mga otoridad, ang mabilis na operasyon ay bunga ng maaga na intelligence work at koordinasyon ng pulisya upang agad na mahuli ang mga responsable sa insidente. Pinagtibay ng Bacolod Police ang kanilang paninindigan laban sa kriminalidad at iligal na droga at tinitiyak na patuloy nilang protektahan ang komunidad laban sa ganitong uri ng karahasan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Dalawang suspect ang inaresto sa General Santos City matapos mahuling nagtatransport ng mga wildlife species sa isinagawang operasyon ng mga otoridad. Bilang bahagi ng kampanya laban sa wildlife trafficking, Patrolman Edwin Baris sa balita. Ang dalawang individual sa isang checkpoint sa Barangay Tumbler, General Santos City matapos mahuling umano'y nagtatransport ng iba't ibang wildlife species nang walang kaukulang permit. Ayon sa DNR, nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa illegal na aktibidad. Nasabat ang isang minivan na may kargang mga improvised cage na naglalaman ng iba't ibang species ng wildlife. Kabilang sa mga nasagip ang 5 Moluccan kakatu, 6 may yellow-crested kakatu, 4 na Bornean white-birded gibbon at 2 berkat. Gayunman, natagpo ang patay ang 1 Moluccan kakatu at 1 Victoria Crown pigeon na nagpapakita ng panganib sa illegal na transportasyon ng wildlife. Hindi nagpakita ng anumang dokumento o permit ang mga sospek para sa pagdadala ng mga kaukulang hayop. Inilipat na sa pangangalaga ng Senro ang mga nasagip na hayop habang inahanda na ang pagsampa ng kaso laban sa mga naarestong individual. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nagbabala ang Philippine National Police na kakasuhan ang mga individual na nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa umano'y energy lockdown bilang bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa fake news at upang mapanatili ang kaayusan at tamang impormasyon sa publiko. Ang buong detalye ng balita, tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabala si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mahaharap sa kaukulang demanda ang sinumang magpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa umano'y energy lockdown sa bansa. Ayon kay Police General Nartates, inatasan na niya ang lahat ng unit ng pulisya sa buong Pilipinas na gamitin ang kanilang mga official social media accounts upang agad na pabulaanan ang mga kumakalat na fake news at magbigay ng tamang impormasyon sa publiko. Kasabay nito, pinaigting na rin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagbabantay sa mga online platforms upang matukoy ang mga nasa likod ng disinformasyon na nagdudulot ng takot at kalituhan sa gitna ng krisis sa langis. Binigyang diin ng pamunuan ng PNP na hindi nila pahihintulutan ang pananamantala sa sitwasyon sa Middle East para lamang gumawa ng kaguluhan at masira ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Isang pekeng dentista ang inaresto ng mga operatiba ng Rakuten matapos mahuli sa pag-aalok ng serbisyong dental online kahit walang lisensya, kung saan patuloy ang investigasyon laban sa suspect at posibleng paglabag sa umiiral na batas. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa balita.
Huli sa akto ang isang 31 anyos na babae habang nagsasagawa ng dental procedures sa Malaybalay, Bukidnon. Sa isinagawang cyber patrolling ng mga otoridad, natuklasan ang iligal na pag-aalok ng suspect ng dental services, partikular ang pagpapakabit ng dental braces sa mga online platforms. Dahil sa naturang post, agad na nakipag-ugnayan ang mga tauhan ng Bukidnon Provincial Cyber Response Team ng Rakuten sa suspect at nagpanggap na kliyente. Nag-avail sila ng serbisyo na naging daan upang maisagawa ang entrapment operation at agarang maaresto ang suspect. Nakumpiska sa operasyon ng iba't ibang kagamitan at aparatong ginagamit niya sa pagsasagawa ng dental procedures. Sa kasalukuyan, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Ayon kay Police Brigadier General Wilson Asweta, Acting Director ng PNP-ACG, patuloy na paigtingin ang operasyon laban sa mga individual na gumagamit ng online platforms upang mag-alok ng hindi otorisado at mapanganib na mga serbisyo. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Umabot sa 42 million pesos na halaga ng shabu ang naitala ng Iloilo City PNP sa unang quarter ng 2026 bilang resulta ng mas pinaigting na anti-drug operations na naglalayong sugpuin ang pagkalat ng illegal na droga sa lungsod. Muling magbabalita riyan si Patrolwoman Sari Bernales. Sa 42.2 milyong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga pulis sa Iloilo City mula Enero hanggang Marso sa kasalukuyang taon, kasabay ng pagkakaaresto sa 211 suspect sa 170 anti-illegal drugs operation. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nahuli ang 63 high-value targets at 146 street-level offenders, habang tinatayang nasa 6.2 kilo ng shabu at ilang marijuana ang nakumpiska na malaking dagok sa operasyon ng mga drug syndicates sa lungsod. Pinangunahan ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Iloilo City Police Office ang sunod-sunod na operasyon, katuwang ang iba't ibang unit tulad ng City Drug Enforcement Unit at mga police stations. Bukod sa kampanya kontra droga, nakapagtala rin ang pulisya ng 97 na aresto laban sa mga wanted persons, kabilang ang most wanted. Ipinakita ng operasyon na ito ang pinaigting na aksyon ng PNP at ang mahalagang papel ng pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Isang hinihinalang drug laboratory ang nadiskubre ng Promi Maropa sa Oriental Mindoro sa isinasagawang operasyon, kung saan nakumpiska ang iba't ibang kagamitan at kemikal na ginagamit sa paggawa ng iligal na droga. At patuloy ang investigasyon sa mga posibleng sangkot. Patrolwoman Resalie Umalay, muling magbabalita. Ng mga operatiba ng Police Regional Office Mimaropa ang isang pinaghihinalaang laboratorio ng iligal na droga sa isinagawang operasyon sa isang compound sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga sa rehiyon. Isinagawa ang raid batay sa nakalap na intelligence information kaugnay sa umano'y operasyon ng clandestine drug laboratory sa nasabing lugar. Sa naturang operasyon, matagumpay na nakontrol ng mga otoridad ang lugar at nakumpiska ang iba't ibang kagamitan at kemikal na ginagamit sa paggawa ng iligal na droga. Patuloy naman ang isinagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang sangkot sa operasyon sa nasabing laboratorio. Gayon din ang posibleng lawak ng distribusyon ng mga ipinagbabawal na sangkap. Muling iginiit ng Police Regional Office Mimaropa ang kanilang mahigpit na paninindigan laban sa iligal na droga
at tiniyak ang pagpapatuloy ng mga operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood or televiewers ng Police News Network. At syempre pa sa ating special guest co-host ngayong umaga na walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco. Maraming salamat Ms. Rox sa pagpaunlak na maging co-host muli ng programang ito. Baka may gusto po kayong sabihin, ipaalam, or i-promote na upcoming events or advocacy, Ms. Rox? Maraming salamat po, Sir Eton. I am proud to invite everyone to visit my newly opened clinic, Arglow Aesthetics, located in Lagro, Quezon City near SM Fairview. And to all aspiring entrepreneurs, if you are interested in starting your own perfume business, you may contact us through our Facebook page, Rox Fragrances. And if you would like to have a free financial planning session with me, you can reach us through my page, Your Road to Financial Freedom with Queen Rox. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Ms. Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila and Nobel Queen Globe 2024, maghahati ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.